Akala mo, Yamaha, bago ng Yamaha. Pero hindi, mga katropa. Introducing Rusi RFI 175. Fuel injected na to at bagong modelo ng Rusi 2020. Yung kanyang dashboard ginaya sa Yamaha X-Max pero pinaliit nila ng konti. Ayan yung kanyang dashboard. At syempre, kilis na rin siya, mga katropa. Ayan. Guwang-guwan nila yung pagkakilis niya. Sa ngayon, kakabitan natin to ng alarm. Sabay-sabay natin kabitan ng alarm to. Ngayon ko pa lang siya nakita. Ngayon ko pa lang siya may encounter. Pero sa gayon, tuturuan ko kayo kung paano magkabit ng alarm dito sa Rusi RFI 175. Tignan nyo yung headlight niya, mga katropa. Ang angas. Projector type na rin siya, mga katropa. Ang ikakabit natin na alarm dito sa Rusi RFI 175 ay two-way alarm. Pero kung ang nabili nyo man ay ordinaryong alarm, talking alarm, non-talking alarm, pare-parehas lang yan kahit anong alarm ang inyong mabili. Pero syempre, mas recommended ang two-way alarm kasi mas bago siya at mas safe dahil nagbabibrate yung kanyang remote. Ito, yung nagbabibrate yung remote niya. Pero kung ano man ang nabili nyong alarm, walang problema dahil same coding lang ang ating alarm, same wiring lang at same procedure lang kahit anong alarm ang inyong nabili. Mga katropa, huwag niyong kalimutang suportahan ang aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwawiring. O kaya naman, mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede niyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpa-wiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. Siyempre, sa pagkakabit ng two-way alarm, kailangan nating baklasin yung harapan ng ating Rusi RFI 175. Tapos dito sa ibabaw, tatanggalin natin dyan yung cover dahil dyan tayo kukuha ng kill switch. Ay, oo nga pala, mga katropa, kailangan natin dito ng isang relay para sa kill switch. Ayos. So, nabaklasan natin yung ating harapan. Ayan yun, sobrang luwag. Pwede kayong maglagay ng Europa. Pwede kayong maglagay ng Europa. Pwede. Kasyang-kasya yung Europa rito. Medyo against the light yung ating camera ngayon. Hindi niya napupokus yung lights. Tapos dito naman, baklas na yung ating taas. At dito pala sa likod, babaklasin natin yung ating upuan dahil dito tayo maglalagay ng ating starter relay o yung ating trigger ng starter sa remote dito sa ating bandang relay. Ito yung kanyang socket. Diyan tayo maglalagay mamaya ng ating wiring. Alright, iyan lahat yung ating mga gagawin at iyan lahat yung ating babaklasin. Gaya nga ng sinabi ko, kailangan natin ng isang relay. Pwede kayong gumamit ng mini relay kung kabisado nyo na ito. Mas madali siyang gamitin at iwas espasyo o iwas lamon sa espasyo. Pero sa ngayon, gagamit tayo ng relay na katulad nito, yung transparent. Dahil ito yung common na mabibili sa ating motorcycle shop at yung mini relay sa Lazada o sa Shopee mo lang mabibili yon or sa mga electronic shop. Dito, meron tayong number 85, number 30, number 86, number 87, at number 87A. Yung number 87A, hindi na natin gagamitin yan. Ay, yung number 87 pala, hindi na natin yan gagamitin. Mamaya papaliwanag ko sa inyo. Yung number 87A yung kailangan natin dito. Alright? So, kailangan nyo ng 5-pin relay. So, ito yung ating mini relay. Pag hindi nyo pa alam gamitin to o sa mga nakakaalam ng gamitin, mas magandang gamitin to dahil hindi na nga siya lalaman ng espasyo. Kung hindi mo pa alam, ituturo ko sa inyo o ituturo ko sa iyo kung saan yung mga pwesto ng bawat number. Yung number 85, dito siya nakapwesto. Ayun yung trigger niya. Number 30, dito sa gitna. Number 86, dito naman sa kabilang side. At number 87A, dito sa kabila. At number 87 natin ay dito naman sa banda rito. Ayan yung pwesto ng number dito sa mini relay. So same lang siya, same procedure, pero sa ngayon, ito muna yung gagamitin natin para mas madali nating maunawaan yung ating tutorial. Dito, ang lalagyan natin ng wire dito ay number 85, number 30, 86 at 87A. Hindi na natin kailangan itong number 87 natin. So ibabrag ko niya yan, ibabakante nyo na yan at lagyan muna natin ng wire to.
Ganito ang gagawin natin sa ating relay. Yung lalagyan lang natin ng wire ay number 85, 30, 86 at 87A. Yan lang yung mga kailangan nating lagyan doon sa ating relay. So good na tayo dyan. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano gamitin itong relay. Dito naman tayo sa ating pag-a-arrange ng wire ng ating alarm. Siyempre, ipapakita ko muna sa inyo kung paano ko siya in-arrange. Ganito ko siya in-arrange mga katropa. Andito yung ating gray wire ng ating alarm. Ito yung magsisilbing kill switch ng ating motor. Napaka-importante nito dahil ito yung magsasalba kung ninakaw yung ating motor. At dito naman sa kabilang to, meron tayong isang sangay dito. Yan. Andito yung ating orange wire at red wire, o yung ating red wire ay yung pinaka-positive ng ating alarm. At syempre yung orange wire ay yun yung ating accessories wire. Ilalagay natin sa accessories wire ng ating motor. At dito naman mayroon tayong blue wire. Ito yung magti-trigger ng ating starter motor, o pwede mong paandarin yung motor kahit hindi nakasusi. Siya yung magti-trigger ng ating starter relay. At dito naman sa ating kabilang side na to, andito yung ating dalawang yellow wire at isang black wire. Yung dalawang yellow wire, ilalagay natin to sa signal light ng kaliwat kanan. At syempre yung black wire, ito yung ating magsisilbing ground ng ating motor. Ganyan ko siya in-arrange, at bahala na rin kayo kung paano nyo i-arrange yung inyong wire. Ang importante, mailagay natin ito sa tamang lalagyan. Itong gray wire ng ating alarm, ipapagapag natin dito sa bandang ibabaw ng ating head. At sa mga nagtatanong, paano naman yung pink wire, hindi nabanggit. Yung pink wire, hindi na po natin kailangan yung pink wire dahil battery operated na motor yung ating nilalagyan. At yung yellow wire at black wire, ipapagapang natin dito banda sa harapan. Dito sa bandang sakit, dyan, may maraming sakit dyan. Yung ating red wire at orange wire, ay dito naman natin ilapit sa sakit ng ating susian ng motor. So sa ignition, doon nyo ilalagay yung ating orange wire at red wire. Doon nyo siya banda ipagapang. Yung ating blue wire naman, syempre dudugtungan natin ng wire to, papahabaan natin ng wire at ipapagapang natin dito sa ating bandang likuran, o doon malapit sa ating starter relay. Ito, dudugtungan ng wire to at ipapagapang natin banda roon sa ating likuran. Unahin muna natin itong orange wire at red wire ng ating alarm. Yung orange wire at red wire, hahanapin nyo yung sakit ng ating ignition switch. Ayan yung ating keyless na ignition switch. Hahanapin nyo yung kanyang sakit. Siyempre, tutuntunin nyo yan. Hahanapin nyo. Tignan natin muna. I-focus natin yung camera. Ito yung kanyang ignition switch. Tapos yung wire niya, ito yung kanyang wire. Hahanapin nyo yung kanyang pinakasakit ng ating ignition switch. Yung kanyang pinakasakit ay ito. Yung red wire at black wire, itong matabang sakit na to. Ito yung galing doon sa ating susian. Sa kabilang side, 4 na wire siya, pero dito sa kabilang side ng sakit, 2 wire lang siya kasi nga battery operated itong RFI na 175. Diyan natin ilalagay yung ating wire ng alarm. Siyempre, yung red wire ng ating alarm, ilalagay mo sa red wire ng ating motor. Red wire to red wire lamang. Ito na yung ating red wire ng alarm na ilagay na natin dito sa ating red wire ng ating motor. Sunod naman natin itong ating orange wire, ilalagay natin to sa ating accessories wire. Yung accessories wire ng ating Rusi na 175 ay itong ating black wire. Diyan nyo ilalagay yung ating orange wire ng alarm dito sa ating black wire ng motor. Alright? So ito na yung ating orange wire ng alarm na ilagay na natin dito sa ating black wire ng ating motor. Good na tayo dyan. Mamaya lilinisin natin yan, i-organize natin yan, pero mamaya na natin yan gagawin. Gawin muna natin yung ibang wiring. Ang susunod natin, itong dalawang yellow wire ng ating alarm. Itong dalawang yellow wire ng ating alarm, ilalagay natin to sa ating signal light. Para kung sakaling mag-alarm yung ating motor, magpa-flashing yung ating signal light ng kaliwat kanan. Saan ba natin to ilalagay? Dito sa sakit na to, hahanapin nyo yung sakit na ito, yung merong kulay na light blue at merong kulay na orange. Ayan yung signal light ng ating kaliwat kanan. Yung light blue, signal light sa kanan, at yung orange, signal light naman sa kaliwa. Para mas malinaw sa atin, i-expose muna natin yung wire nya. Tatanggalin muna natin to. Tapos yung isa din, alisin natin yung wire nya, ay yung cover nya.
At ito na yung kanyang itsura para mas malinaw sa atin. Excuse me. Dito natin ilalagay yung ating wire ng ating alarm, yung dalawang yellow wire. Ilalagay natin dito sa ating light blue at orange. Pwedeng ganyan, walang baliktaran yan, or pwedeng ganito naman sa kabilang side. Pwede nyong ilipat. Parang ganito. Wala siyang baliktaran. Ang importante, mailagay nyo yung dalawang yellow wire dyan sa blue at orange wire. At heto na nga yung ating dalawang yellow wire na ilagay na natin dito sa ating orange wire at blue wire ng ating alarm. Sunod natin itong ating black wire ng ating alarm. Ito yung magsisilbing ground ng ating alarm, yung black wire. Yung black wire, ilalagay din natin ito sa ating ground ng motor. Pwedeng dito sa green wire, ito, or dito sa green wire din ng ating signal light. Lahat ng makita nyong green wire dito ay ground. So, pwede na tayong kumuha dito ng green wire sa ating signal light at dyan natin ilalagay yung ating black wire ng ating motor. Ilagay muna natin to. Alright, gets ba yan? Lahat ng green wire na makikita nyo rito ay ating ground. So, doon nyo ilalagay yung ating black wire. Ayan, ito na yung ating green wire. Diyan natin nilagay yung ating black wire ng ating alarm. Dumako naman tayo dito sa napaka-importanting wire ng ating alarm. Ito yung gray wire ng ating alarm. Ito yung magsisilbing kill switch ng ating motor. Kaya huwag niyong kalimutang ilagay ito. Ito yung ating relay na ginawa kanina na nilagyan natin ng wire. Gagamitin na natin dito sa ating gray wire. Siyempre, yung gray wire ng ating alarm, ilalagay natin dito sa number 85 ng ating relay. Yan, hanapin nyo yung number 85 ng relay nyo at doon nyo ilagay yung ating gray wire ng alarm. Pagsamahin nyo silang dalawa, number 85 at yung ating gray wire ng ating alarm pala. Alright, so ito na yung ating number 85 ng ating relay. At dyan natin nilagay yung ating gray wire ng ating alarm. So, ititrigger niya yung alarm kapag ninakaw, ititrigger niya yung relay kung sakaling ninakaw yung motor, tsaka niya ititrigger yung relay para hindi manakaw yung ating minamahal na Prusi RFI 135. Ay, 135, 175 pala. Alright, so, next natin dito sa ating relay. Iyan mo natin to. I-focus muna natin ito. Next natin yung number 30 ng relay at yung number 87A. Itong dalawang wire na to. Number 30 at number 87A. Hanapin nyo yung kill switch ng ating motor. Ito yung kill switch niya, yung switch. Tutuntunin nyo yung switch na yan at ito yung kanyang switch. Sa switch mga katropa, hanapin nyo yung kulay brown. Tapos putulin nyo. Brown wire, nag-iisang brown wire lang yan sa switch na yan. Pag pinutol nyo yung brown wire, dyan nyo ilalagay yung ating number 30 at number 87A ng ating relay. Tig-isa sila dyan sa pinagputulan natin na doon sa ating brown wire. Maaring ganyan, walang walang baliktaran yan, or maaring mapunta yung number 87A sa kabilang side dito. At pwede rin mapunta yung 87A papuntang switch naman. Walang problema dyan at walang baliktaran. Ang importante, mailagay natin sila ng dalawa doon sa pinagputulan natin. So, ito na nga yung ating number 30 at number 87A ng ating relay na ilagay na natin dito sa ating pinagputulan na brown wire. Ayan. Walang importante kung saan ay hindi mahalaga kung saan mapupunta yung number 30 at number 87A. Ang importante at ang mahalaga pala, yung pinagputulan natin ay tig-isa silang dalawa doon ng 30 at 87A. Clear ba yan? Gets ba yan? Next natin, yung ating number 86 ng ating relay. Nag-iisang wire na lang to. Yung number 86 ng ating relay, ilalagay natin to sa ating accessories wire ng motor. Siyempre, maghahanap kayo dito ng black wire ng ating motor. So, napakadaling hanapin ang black wire ng ating motor o accessories wire dito sa ating stoplight switch o sa preno. Hanapin yung black wire ng ating preno at doon nyo ilalagay yung ating number 86 ng ating relay. Doon sa accessories wire. Kasi yung black wire ng ating
motor, ay yung ating accessories wire. So doon nyo ilalagay yung ating number 86 ng relay sa black wire ng ating motor. Alright, so ayan na yung ating number 86 na ilagay na natin dito sa ating black wire o doon sa accessories wire ng ating motor. Tapos na tayo dyan, yung number 87, huwag nyo nang lalagyan yan, huwag nyo nang gagalawin. Kaya na yung ating relay na organize natin. Tapos na tayo dyan. Dito na tayo sa huling wire ng ating alarm. Ito na yung last na wire ng ating alarm, yung ating blue wire ng alarm. Gaya ng sinabi ko kanina, yung blue wire ng ating alarm, dudugtungan natin ng wire yan, hahabaan natin ng wire yan, dahil ipapagapag natin to doon sa likuran ng ating motor o doon sa ating malapit sa starter relay. Dito. Dudugtungan nyo ng wire yun. Tapos, buksan mo natin itong kaha na to. Ipapagapag nyo siya malapit dito sa ating starter relay. Ito yung ating starter relay ng motor. Diyan nyo siya ipapagapang o diyan nyo siya ilalapit. Dahil dito tayo magwa-wiring sa ating socket ng starter relay o doon sa trigger ng ating motor. So ipagapang muna natin yung wire natin para mas madali at mas maunawaan natin kung saan ba natin ilalagay yung ating blue wire ng ating alarm. Kaya ang unang gagawin nyo, dugtungan nyo muna ng wire ito. Ito na yung ating pinagapang na wire, yung blue wire ng ating alarm na galing sa harapan. Ilalagay natin siya dito sa ating socket ng ating starter relay. Saan ba natin to ilalagay yung ating blue wire na pinagapang? Ilalagay natin to dito sa ating pink wire na galing ng starter relay. Ito. Diyan natin ilalagay yung ating blue wire na pinagapang sa pink wire ng starter relay. So ano ba yung pink wire ng starter relay? Ayan yung ating positive trigger. Kung mapapansin nyo, dito sa kabilang side ng socket, magkaiba sila ng kulay ng wiring. Mayroong black na mayroong lining na white. Nakatapat naman niya ay yellow na mayroong lining na red. Pero ang kailangan natin dito ay yung pink wire. At ang katapat ng pink wire ay yellow na mayroong lining na red. So baka malito kayo dyan dahil magkaiba yung tapatan nilang dalawa. Mag-focus na lang kayo dito sa pink wire ng ating starter relay. So ayan na yung ating pinagapang na blue wire ng ating alarm. Nilagay natin doon sa pink wire ng ating starter relay doon sa socket. Yung tapat ng pink wire ay ayan. Magkaiba sila ng tapatan, baka magkamali kayo. Kaya kung ako sa inyo, mag-focus na lang kayo doon sa pink wire ng ating starter relay. So ayan na lahat niyo mga katropa. Tapos na tayo. Pwede na natin testingin to. Isauli na natin yung mga dapat isauli. At bahala na kayo kung saan nyo ilalagay yung balas ng alarm. Naisauli na natin yung mga kaha niya. Pasensya na kayo sa ingay ng paligid. Dahil ititesting natin yung ating alarm. Bibigyan ko lang kayo ng konting idea kung paano i-operate ito at may manual naman dyan, basahin nyo na lang. Dito, pag pinindot mo siya ng 2 beses, aandar yung ating motor. Ayan. Alright, kahit hindi siya naka-trigger yung kanyang keyless o yung susi. Tapos yung gitna naman, kapag pinatay mo siya, mamatay yung ating motor. Alright. So halimbawa, kung itong keyless nyo ay nasira, o nakuha yung remote ng keyless nyo at pina-start nila na hindi authorized, halimbawa pina-start nila na hindi authorized, nakuha yung remote ng keyless nyo, kahit na nakasusi siya o naka-trigger yung keyless niya, pwede nyo patayin yung inyong makina. Pindutin nyo lang itong ating patayan ng makina, itong gitna. Alright? So mamamatay yung ating motor, pero mapapaandar pa rin nila yung ating motor. Kung gusto nyo talagang totaling shutdown, ilock nyo na yung ating makina. At pagkatapos niyan, hindi na nila mapapaandar yung ating motor. Kung gusto nyo mapaandar, i-unlock nyo lang uli. Tapos, pwede nyo na siyang ma-start gamit ang ating remote or gamit yung inyong susian uli. Right. So, ayan na. Meron ng alarm yung ating keyless or yung ating RUSI RFI 175. Maraming salamat sir sa inyong pagdayo kay sir. Talagang sulit na subscriber natin yan. Sir, tingin naman dyan. Ayan o, forma ng kanyang ng RUSI RFI 175. So maraming salamat sa inyo mga katropa sa walang sawang pagsuporta sa ating channel.
Naway meron na naman kayo natutunan sa video na ito. Magamit nyo sa inyong panghanap buhay o kaya naman kung kayo naman ay DIY, sana malagyan nyo ng maayos ang inyong RUSI RFI 175 ng alarm. At maraming salamat sa mga nakapila rin. Shoutout sa mga regular customer ko dito. So yan lang mga katropa. Maraming salamat sa inyo. God bless at ingat sa pagwawiring.